Ang Demonyong Emperador Kabanata 671 nagpapatuloy. Ang pagpapatuloy ng paligsahanan ng mababang tatlong rangkong sekto lalong dumami ang mga manonood dahil sa ipinamalas ng ating bida noong laban nila sa Beast Taming sekto na patuon ang pansin ng mga manonood sa bagong dating na Demon Soul sekto. Namangha sila lalo dahil di lang isa kundi maraming sekto ang sunod-sunod na dumarating para manood ng laban. Isa rito ang pinakamalakas sa gitnang tatlong rangkong sekto ang Sword God sekto. Napansin naman ni Hanfeng isa sa kanila at tinawag itong Gentle Sword Wentao. Nagulat naman si ikalawang kapatid na Han dahil nasa 4 na grado ng ethereal stage daw ito. Sinagot naman siya ni Hanfeng na isa daw matalinong henyo si Wentao at kasama ito sa mga katunggali niya sa henerasyon nila. Nilapitan sila ni Wentao at kinumusta. Matagal-tagal din daw sila hindi nagkita at nakikita niya rin malaki pinagbago ni Hanfeng dahil nasa 2 grado ito ng ethereal stage, sabay binati niya ito ng matagumpay. Nainis naman si Hanfeng dahil para daw siyang inaasar nito nakikita daw 2 grado kalamangan Wentao sa kanya. Sumagot naman si Wentao, nagkakamali daw pagkakaintindi si Hanfeng dahil totoo daw sinasabi nito, malaki idinagdag pa niya may narinig siyang mga marites tungkol sa naging laban ng tatlong mababang rangkong sekto. 3 araw na nakalipas itinanong niya pa kung talaga daw bang mahusay ang ating bida, nagawa pa nitong mapapunta ang mga dakila isang hanga daw yon. Nagtanong siya ulit kung magiging banta ba ito sa kanila. Sumagot naman si Hanfeng na manood na lang daw ito at tingnan kung anong mangyayari. Sinabi naman ni Wentao na nagtatanong lang yung tao, hindi daw nito kailangan maging kuripot sa maliit na bagay. Akala daw nito wala siyang mapagtatanungan tungkol sa ating bida. Pagkatapos ay tinawag nito ang kanyang nakakabatang kapatid. Pinapasabi nito kung anong relasyon niya kay Chufa. Nagpakilala naman siya si Tiansang nanggaling sa Pilipinas. Nakasama niya daw ating bida sa pakikipaglaban. Ipinagmayabang naman ni Wentao marami daw alam ng bata niya, kaya mas maganda raw mapalitan sila ng chismis. Hindi pumayag si Hanfeng sa gusto nito sabay dedma. Biglang nagkaroon ng sigawan dahil dumarating ang Heaven Trailer sekto. Napasabi si Wentao na ang Heaven Trailer sekto ang namumuno sa 3 sektong nagbabantay ng Pilipinas, kaya pwede silang makakuha ng impormasyon tungkol sa Demon Siming sekto. Humingi siya ng tawad kay Hanfeng dahil iwan niya na ito sa ere. Mag-usap na lang daw sila next time dahil makikipagmaritisan pa siya sa iba. Tinanong naman ng ikatlong kapatid na Han kung totoo ba na si Wentao pinakamalakas na mag-aaral sa 3 gitnang rangkong sekto dahil sa tingin daw niya hindi ito malakas pangkaraniwan lang daw ito. Sinagot naman siya ni Hanfeng na sasabi daw ito ng kapatid niya dahil hindi pa daw niya ito nakakalaban. Si Wentao daw tinatawag na Gentle Sword dahil isa daw itong lobo na nagbabalat anyong tupa. Gumagamit daw ito ng 2 espada at pinagsasama niya kaya siya binansagang Gentle Sword. Ang pagiging mahinahon sa labas at nasa loob ang kolodon niya tinatago ang matulis na espada niya. Malalaman mo na lang daw na namamatay ka na sa pinakamasarap na paraan. Yon daw pinakamasakit sa lahat. Napalingon na lang silang 3 dahil may sumisigaw sa likod nila. Dumating na pala ang Helyon na apoy na sekto. Pinangungunahan niyan mo. Tama daw. Hinala nila pati ang 3 mataas na rangkong sekto ay nandito rin. Ang lakas daw ni Chufa ay lumaganap sa buong social media kaya lahat ng sekto ay namaritis ito. Kaya pumunta sila lahat para makita ating bida dahil nararamdaman nila na magiging isa itong tinik sa lalamunan nila. Nagtanong naman ang isang bigotilyo kay Yomi dahil nasaksihan daw nito ang ating bida kung totoo bang isa itong sakalam. Sumagot naman si Yomi ano daw sa palagay niya, bakit napakaraming tao. Mayon itinanong niya ulit. Kumpara daw sa kanilang pinakamatandang kuya yan mo sino daw mas malakas. Nahihirapan naman sagutin ito ni Yomi dahil baka mapahiya ang kanilang matandang kuya sa harap ng kakampi nito. Nagulat naman si Yanmo dahil nakarinig siya ng tumatawa sabay tinawag ang pangalan niya. Paglingon niya agad siyang binati nito ng long time no see sabay kinumusta siya. Si Waking Kong lang pala ang nagsasalita. Sinagot naman siya ni Yanmo na ang pinakamagaling na talento ng kanlurang lupain ay natatakot din daw sa ating bida. Baka maagawan ito ng titulo ng pagiging number 1. Napatawa na lang si Waking Kong. Ang Ultimate Clarity sekto daw ay nakafocus sa pagiging klaro, pagiging libre at elegante. Ayaw nila sa pagiging sikat at kayamanan dahil magpapabagal daw ito sa kanila. Wala rin daw sa kanya ang tinatawag na titulo. Kung gusto daw ito kunin iyan mo ay sa kanya na daw ito. Saka daw ito tatanggapin niyan mo kapag natalo niya na si Waking Kong sa laban kaya itigil na daw nito panunukso sa kanya. Sinabi naman ni Waking Kong hindi niya rin ito gusto ang pagiging sikat ay kinabukasan di na naman ang sikat kaya hindi na daw ito dapat pinoproblema sa mundong ito. Hindi mo daw kayang mapanatili ang posisyon mo habang buhay. Biglang gulat si Yanmo sa nakita niya sumingit sa maritisan ng 2 sabay nagpakilala si Yelin ang karibal daw ng ating bida at siya lang daw ang karapat dapat maging katunggali ni Chufa. Wala na daw iba. Hindi makapaniwala si Yanmo sa nakikita niya napakalakas daw ng
Pinaparamdam na aura sa kanya, kahit daw si Chufa ay hindi ganito kalakas ang aura, nakakatakot daw ang taong ito, parang katulad niya na isang halimaw, tapos nakaharap niya ang hari ng mga halimaw, sabay diretsong mapapaluhod ka. Sino daw po tang inang? Hinayo pa, kupal na to, ngayon lang niya nakita. Napatingin na lang ang dalawa sa mga nag-ingay, sumisigaw patungkol sa katarungan na sa kanila lang daw manggagaling ang mga malalaki ang tama na sekto, kapag nag-angas daw ang mga masasamang demonyo ang katarungan daw nila ang mananaig. Siya daw si Zhao Deso ang nag-isang magtatagumpay sa lahat. Sinagot naman nito, niyan mo sila ba daw ang susugpo sa masasama, ang pinakamahina sa tatlong mataas na rangkong sekto, lagi daw sila talo sa Helyon na apoy na sekto niyan mo, tapos daw nagyayabang sila. Dito nasusugpuin ang masasama. Nagsaad pa si Joaquin kung masyado na daw makitid isip ng sekto na yan sa pananaw patungkol sa pagiging tama, at baka nakakalimutan pa nila na isa sa dalawang dragon ni Mang Kanor, si Dakilang Hayran, ay isang masamang kultibitor. Sabay napatawa na lang ito. Dumating na ang pinakahihintay nila, ang dalawang dakilang dragon. Nagsalita na ito, simulan na ng laban. Tinawag na ang mga kalahok ng Mystical Heaven Secto at Demon Seeming Secto na lalaban sa arena, at ito na ang pinaka aabangan ng lahat. Papasok na ating bida sa arena. At dito nagtatapos ang Kabanata 671. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Chufa.